Breaking news! China nagalit sa ginawa ng Germany. Kinundena ng militar ng China noong Sabado, September 14, ang pagdaan ng dalawang warship ng Germany sa Taiwan Strait. Ayon sa China, na ito ay nagpapataas ng mga security risks, ng tension at nagpapadala ng wrong signal para sa lahat. Dagdag pa ng China, inoobserbahan nila at winarningan ng Germany sa ginawa nila. Ang China, na umaangkin sa bansang Taiwan, ay nagsabi na sila lamang ang may sovereignty and jurisdiction over the strait. Parehong ang Amerika at Taiwan ay nagsasabi na ang Taiwan Strait isang pangunahing trade route kung saan dumadaan ang halos kalahati ng mga barkong pangkalakal sa buong mundo ay isang internasyonal na daluyan. Sinabi ng Eastern Theater Command ng People's Liberation Army na ang pagdaan ng dalawang barko ng Germany, isang frigate at isang supply vessel ay public hyping lamang at ang kanilang Navy at Air Forces ay winarningan ng China. Ang ginagawa ng Germany ay nagpapataas lamang ng panganib sa seguridad at nagbibigay ng maling impresyon sa China. Ang mga militar sa paligid ng Taiwan Strait ay nasa high alert sa lahat ng oras at gagawin ng lahat para lang dumepensa sa kung sino ang magiging banta sa lugar na ito. Ayon sa spokesman ng China, sinabi ng Embahada ng China sa Germany sa isang hiwalay na pahayag na sinabi nito na ang Taiwan ay pagmamay-ari ng China at ito ay hindi sinang-ayunan ng mga opisyal ng Taiwan. The question of Taiwan is not a matter of freedom of navigation, but of China's sovereignty and territorial integrity, ayon sa spokesperson ng China. Winarningan ng China ang Germany na huwag makisawsaw na maaaring magpalubha ng sitwasyon at manganib ang bilateral relations. Wala pang sagot ang Germany dito. Matapos maglayag ng dalawang barkong pandigma ng Germany sa Taiwan kung saan ikinagalit ng China, mas lalo pang magagalit ang China ngayon dahil hindi dyan nagtatapos ang misyon ng Germany. Makikita sa isang vessel tracker na ang dalawang warship ng Germany ay papunta naman ngayon sa Pilipinas habang binabaybay nito ang karagatan ng West Philippine Sea. Ang German warship na Baden-Württemberg F222 na isang frigate ay armado ng iba't ibang mga armas, missiles at maging water cannon. Ang batas ng China na haharangin at itataboy ang mga barko ng iba't ibang mga bansa na pumapasok sa South China Sea at West Philippine Sea, walang epekto sa Germany. Kapag malakas na bansa, hanggang tingin na lang ang China. Isang nakakagulat na hakbang ng Pilipinas na kinababahala naman ang karamihan sa ating mga Pilipino. Ang barko ng Pilipinas na 5 buwan nang nagbabantay sa Sabina o Escoda Shoal, bumalik na sa kalupaan ng Palawan ng biglaan. Ang BRP Teresa Magbanua MRRV 9701, isa sa pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard na gawa pa sa Japan, ay namataan ng mga observer at ating nakumpirma din sa pamamagitan ng kanyang automatic identification system na nasa Palawan na ang nasabing barko ng Pilipinas. Ipinagtataka at ikinagulat ng mga Pilipino kung bakit biglaan itong bumalik sa Pilipinas. Matapos ilang beses sinabi ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang MRRV 9701. Sa kabila ng sirang natamon nito, nang ito ay banggain ng China Coast Guard ay hindi naapektuhan ang kanyang seaworthiness. Ngayong araw nga, naglabasa ng mga larawan at video ng BRP Teresa Magbanua at mga crew ng nasabing barko ay nasa Pilipinas na. Ang tanong, may pumalit ba na ibang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal? Ito na ba ang senyales na iniwan na ito ng Marcos administration? Ang isa sa napakahalagang nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sabi ng iba, ito na ang Scarborough Shoal 2.0. Ano kaya ang rason at dahilan ng gobyerno? Dahil malinaw pa sa sikat ng araw, ang sinabi ng Philippine Coast Guard dati na kung aalis man ang barko ng Pilipinas sa Escoda, meron itong kapalit na ibang barko ng Pilipinas. Ayon naman sa impormasyong nilabas ng GMA News Online, ang dahilan ng biglaang pagbalik ng BRP Teresa Magbanua ay dahil sa gutom at uhaw na nararanasan ng 60 mga tripulanting sakay ng nasabing Philippine Coast Guard vessel. Ito ay dahilan
ng mahigpit na pagbabantay at pagbabawal ng barko ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas na para sana sa BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Sa madaling salita, mukhang nanaig ang naging marahas at hindi makatarungang estratehiya ng China laban sa Pilipinas. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard na ang tunay na dahilan ng pag-atras ng BRP Teresa Magbanua ay isang humanitarian at hindi isang politikal na paraan. Inamin ng Philippine Coast Guard na si Commander J. Tarrelia na paubos na ang araw-araw na supply ng barko ng Pilipinas. Sa katunayan, 3 linggo na raw silang puro lugaw ang kinakain at 2 araw bago sila makauwi sa Palawan, wala na silang makain. Dagdag pa dito, wala na rin silang tubig na maiinom. Kaya makikita natin na ang iba sa mga crew ng BRP Teresa Magbanua ay nakaranas ng panghihina at nagkasakit pa. Foxconn dati ang bumuhay sa isang buong city, pero ngayon, paalis na sila ng Zhengzhou. Kamakailan lang, naglabas ang China ng import at export data ng 31 provinces para sa first quarter at lumabas na bumagsak ng 23.4%. Ang Henan, isang major player sa foreign trade. Bakit? Kasi ang Foxconn na nag-a-assemble ng products para sa Apple ay mabilis na umaalis mula Zhengzhou. Sa first quarter, bumagsak ng 58% ang export volume ng Foxconn. Dahil sa mabilisang pag-alis ng Foxconn mula Zhengzhou, halos bumagsak ng 40% ang total exports ng lungsod at 23% naman ang ibinaba ng kabuuang import at export figures ng Henan. Ang paglilipat ng Foxconn ng production lines papunta sa Vietnam at India ay bahagi ng mas malaking hakbang upang makahanap ng mas competitive na production environment. Ang mga bansang ito ay nag-aalok ng mas mababang production costs, mas mahusay na policy support, at mas stable na investment environment dahilan upang sila ay maging mas kaakit-akit para sa mga tulad ng Foxconn. Kasabay nito, ang desisyon ng Foxconn ay malapit na konektado sa unti-unting pagbawas ng Apple sa kanilang dependence sa China bilang bahagi ng global diversification strategy ng kumpanya. Upang mabawasan ang risks mula sa geopolitical tensions at economic uncertainties, mas pinipili ng Apple at Foxconn na ilipat ang kanilang production sa mga bansang may mas sustainable na long-term outlook. Kahit na kulang sa kuryente ang Vietnam at matindi ang init sa India, determinado silang magpatayo ng mga bagong factories sa 2 bansang ito. Kamakailan, inanunsyo ng Foxconn ang kanilang plano na mag-invest sa 2 bagong factories at industrial parks sa Vietnam bilang bahagi ng kanilang patuloy na expansion. Ayon sa isang insider, ang pag-alis ng Foxconn mula Zhengzhou at paglipat sa Vietnam at India ay malapit na konektado sa global production strategy ng Apple na may epekto sa iba't ibang aspeto at trends. Dahil sa trade tensions ng China at US at geopolitical concerns, napilitan ng Apple na i-diversify ang production nila sa mas maraming bansa para mabawasan ang risks at dependency. Dahil dito, naapektuhan din ng Foxconn bilang kontraktor ng Apple, kaya nag-a-adjust na ngayon ang global supply chain strategy nila. Kamakailan, mabilis nilang pinalawak ang production capacity nila sa India, kabilang na ang latest Pro Series, na nagpapakita ng malinaw na intensyon na bawasan ang reliance nila sa China. Ayon sa Nikkei Asia, pagkatapos mag-start ng production ng high-end iPhone sa China, nagsimula rin agad ang Apple ng mass production ng latest iPhone models kasama ang Pro Series sa India. Ipinapakita nito na seryoso ang Apple sa pag-establish ng supply chain sa labas ng China. Ayon sa mga sources, hindi lang para mabawasan ang risks dulot ng geopolitical uncertainties ang mga actions ng Apple, kundi para i-reflect din ang significant technological progress ng supply chain ng India nitong mga nakaraang taon. Dati, sa China lang, nagpuproduce ng latest at high-end iPhone models ang Apple, habang ang mga Indian suppliers ay nakafocus lang sa pag-assemble ng lower-end o older iPhone versions. Pero ngayon, nagbabago na ang sitwasyon dahil gusto ng Apple na gawing mas flexible ang supply chain nila. Ayon sa supply chain data, 30 million iPhones ang na-assemble sa India last year.
At sa first half ng 2024, umabot na sa approximately 18 million units ang production sa India. Ang mga phones na ito ay hindi lang para sa Indian market, kundi ini-export din sa ibang bansa at ang majority nito ay papunta sa US. Ayon kay Ivan Lam, isang analyst sa Counterpoint Research, dahil sa pag-focus ng mga major brands sa pag-diversify ng production at pag-expand sa Indian market, naging isa ang India sa mga pangunahing smartphone assembly locations sa labas ng China. Aktibong pinalalawak ng Apple ang market share nila sa India. Sa populasyon na 1.4 billion, ang pagtaas ng income levels ay nagpapataas ng consumer spending. Ayon sa Counterpoint Research, ang smartphones na may presyo na higit sa $400 ay bumubuo na ngayon ng malaking bahagi ng total mobile phone shipments ng India, kumpara sa 4% lang bago ang COVID-19 pandemic. Ang mga high-priced smartphones na ito ay nagko-contribute ng 35% ng total revenue sa smartphone market. Noong June 23, sinabi ni Apple CEO Tim Cook sa CNBC na ang India ay isang malaking oportunidad. Ayon kay Gene Munster, managing partner sa Deepwater Asset Management, si Tim Cook ay naglalatag ng pundasyon na ang India ay maaaring maging kasing laki o mas malaki pa kaysa sa China. Ang strategy ng Apple sa India ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng products, kundi layon din nilang gawing isang significant manufacturing hub ang India para mabawasan ang reliance nila sa China. Noong una, inireport ng Bloomberg na sa fiscal year 2023, ang halaga ng iPhones na na-assemble ng Apple sa India ay estimated na umabot sa $14 billion. Ipinapakita nito ang pag-push ng kumpanya para sa regional diversification at mas mabilis na pag-alis mula sa China. Ayon sa mga insiders, hanggang 14% ng Apple devices ay ngayon ginagawa na sa India, na bumubuo ng halos 1.7% ng kanilang total production. Ipinapakita nito ang urgent need ng Apple na bawasan ang long-term dependency nila sa supply chain ng China habang tumitindi ang geopolitical tensions. Kahit na ang China pa rin ang pinakamalaking production base ng Apple para sa iPhone at overseas market, bahagi ito ng suporta ng Chinese authorities sa mga competitors tulad ng Huawei at sa pinalawak na ban sa paggamit ng foreign devices sa workplaces. Ang significant growth sa manufacturing activities ng India ay isang tagumpay para sa gobyerno ni Prime Minister Modi. Ang administrasyon ni Modi ay nagbigay ng financial incentives para makaakit ng high-end manufacturing, kabilang na ang mga companies tulad ng Apple. Ayon sa gobyerno ng India, ang paglago ng manufacturing na ito ay nakapaglikha ng 150,000 direct jobs para sa Apple suppliers. Ayon sa mga informed sources, sa fiscal year na nagtatapos noong March 2024, halos 67% ng iPhones na naproduce sa India ay na-assemble ng Foxconn, habang ang Pegatron ay nag-assemble ng around 17%. Ang natitirang iPhones ay ginawa sa Wistron Corp's factory sa Karnataka, Southern India, na binili noong nakaraang taon ng pinakamalaking kumpanya sa India. Ito ay ang Tata Group. Ang accelerated na pag-alis ng Apple mula sa Chinese market ay nagmamarka ng pagbabago mula sa matagal ng industry practices. Kasama ito sa mas malawak na strategy ng kumpanya para sa smartphones habang hinahanap nila ang mga bagong breakthroughs sa labas ng China. Sa kabuuan, ipinapakita ng development ng Apple sa India ang pag-angat ng bansa bilang isang manufacturing center. Mga kumpanya tulad ng Tesla, Cisco Systems at Alphabet's Google ay interesado rin sa pagmanufacture ng hardware sa India. Ayon sa isang report na nagtatrack sa global tech supply chain changes na inilathala noong Pebrero, napansin ng mga Bloomberg intelligence analysts na ang corporate priorities ngayon ay kasama ang geopolitical risks, resilience, at ESG, environmental, social, and governance requirements. Ang pagtatapos ng near-exclusive dependence sa China's tech supply chain ay mahal at komplikado. Pero dahil bumababa na ang market appeal ng China, kinakailangan ng maghanap ng alternatibo.
Noong nakaraang taon, nagbukas ang Apple ng unang dalawang flagship stores nila sa India, sa New Delhi at Mumbai, at plano nilang magbukas ng tatlo pa bago mag-2027. Ayon kay analyst Stephen Cheng sa report, ang trend ng pag-diversify ng tech supply chain sa labas ng mainland China ay nagiging unstoppable. Ang sales ng Apple sa China ay patuloy na bumababa. Ayon sa report ng Voice of America, noong July 25, isang market research firm na Canalys ang naglabas ng bagong pag-aaral na nagpapakita ng pagbagsak ng market share ng Apple sa China ng 2 percentage points sa ikalawang quarter ng 2024. Ang dahilan? Matinding kompetisyon mula sa mga kakumpetensya. Bagamat walang binigay na eksaktong shipment numbers para sa Apple, ayon sa Canalys, bumaba ang market share ng Apple sa China sa 14% ngayong 2024 mula 16% nung parehong period noong 2023. Dahil sa pagbagsak ng kanilang market share, mula ikatlong pwesto, bumaba sa 6 na pwesto ang ranking ng Apple sa Chinese smartphone market. Noong first quarter ng 2024, bumagsak ang iPhone sales ng Apple sa China ng 19%, ang pinakamasamang performance ng iPhone sa China mula noong 2020. Para makahikayat ng mas maraming customers, mas nagbigay ang Apple ng discounts ngayong taon. Noong Mayo, naglunsad ang Apple ng malaking promo campaign kung saan ang ilang iPhone models ay discounted ng hanggang 2,300 yuan. Sa nakalipas na dekada, isa ang China sa pinakamalaking sales market ng Apple pagkatapos ng United States na umaabot sa halos 20% ng kabuuang benta nila. Pero ngayong taon, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng iPhone shipments sa China. Bakit nga ba bumaba ang sales? Ayon kay Sheqian, Senior Director ng market research firm na Tech Insights, ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng sales ay ang lumalalang tensyon sa pagitan ng US at China pagdating sa trade at technology. Kung hindi luluwag ang geopolitical pressure, magiging mahirap para sa iPhone na mapanatili ang pwesto nito sa Chinese market na maaaring magresulta sa malaking pagkalugi para sa Apple bilang isang US company. Isa pang dahilan ng pagbagsak ng sales ng iPhone ay ang pagbabawal ng Chinese government sa paggamit ng foreign brand devices gaya ng iPhone sa trabaho o pagdadala nito sa mga opisina. Noong September ng nakaraang taon, lumabas ang balitang pinayuhan ng mga awtoridad ang mga opisyal na iwasan ang paggamit ng foreign devices tulad ng iPhones sa trabaho. Hinihikayat din nila ang mga bangko at state-owned enterprises na gumamit ng local software at palakasin ang domestic semiconductor manufacturing. Ayon sa mga analysts, matagal nang gustong palitan ng Chinese government ang American software at hardware ng sariling produkto at ang pagbabawal na ito ay direktang makakaapekto sa market share ng Apple. Ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!